Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito for we have this time to listen to your word, Panginoon. Ang aming dalangin, Lord God, una po sa lahat, ang inyong malayang pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Help us to focus on you and on you alone, Panginoon. Gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso so that as we hear and accept your word, Panginoon, tumubo ito, yumabong ito sa aming mga puso at makita ito sa aming pong mga buhay. Samahan niyo po kami as we continue to discover your word, Panginoon, as we continue to grow, learning, Panginoon, sa inyong salita. Samahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami, be with us, Lord God. This is our prayer. In Christ's name we pray. Amen. Religion. So, they have this background sa Greek religion and philosophy. Now, dito sa verse 4, or rather sa verse 4, pinag-usapan agad ang spiritual gifts. Pero kung babalikan natin yung verses or yung chapters 1 and 2, the reason why, kung anong ina-address dito ni Pablo, number 1, ay yung loyalty sa different leaders. Kasi parang ako ay kay ganito, ako ay kay ganyan. So, ganun yung mga Christians doon sa Corinth. And then, of course, may issue sila sa social class. And then, nandito nga yung spiritual pride na tinatawag, yung kayabangan. Na kung saan, sinasabi nila, I have these gifts, so mas mahusay yung gift ko kaysa sa inyo. Lalo yung mga nag-speaking of tongues during this time. Sabi nila na yung aking spiritual gift ay mas mahusay, mas maigi, much better kaysa sa mga spiritual gifts na meron kayo. So yun yung number 1 na in-address dito ni Pablo. And then kung titignan nyo yung pagkakasunod-sunod ng chapters 12, 13, and 14. In chapter 12, yung pinag-uusapan natin right now, sabi diyan, it points back to the source. And then pagdating sa chapter 13, love as the supreme principle, pagdating sa spiritual gifts. And then pagdating sa chapter 14, nandun yung practical ordering ng gifts pagdating sa corporate worship. Are you ready to dive in, mga kapatid? Again, as we work on this, as we study this, dalangin ko right now kayo po, malaman ninyo kung ano ang inyong spiritual gifts. Okay po? And then kung kailangan niyo po ng mas makakausap pa about this, if you would like to try yung spiritual gifts inventory, let us know. Kasi yun, yes or no lang yun. Sasagutan nyo lang yan. Then sa huli, itatali natin. And you're gonna know yung top 3 mo na spiritual gifts. So let's start. And sa mga hindi po makikita, sa likod, you can use po yung Bible natin dyan. Para we're on the same page. Okay po? Dito po tayo sa verse 4. Ito ang sinabi ni Pablo. Verse 4, ang sabi, iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit, iisa lamang ang spiritong nagkakaloob ng mga ito. So notice the word there, kaloob. Sa English, ang ginamit ay gifts. So ibig sabihin yan is kaloob na biyaya. Alright? Remember this. Pagdating sa spiritual gifts, you did not earn this. Sabihin mo nga sa katabi mo, you did not earn this. Okay? Hindi mo to kinita, hindi ka karapat-dapat para dito. You didn't qualify for this. Nanggaling ito sa kagandahang loob ng Diyos. Ephesians 2 verse 8, ang sabi, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas sa pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili, kundi ito ay kaloob nino ng Diyos. O dapat malinaw sa atin yan. Bawat mabuting kaloob at bawat ganap na regalo ay mula saan? Mula sa itaas. Mula sa Diyos na nanggaling sa Ama ng mga ilaw. Sa makita yan sa Santiago 1 verse 17. So dito, ang kaloob o gifts na meron, ang spiritual gift na meron tayo, ay hindi natin pinili. Okay? It's not on our own choosing. Hindi natin yung pinita, hindi nga tayo qualified for that eh. Pero dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, sino ang nagbigay? Ang banal na Espiritu, ang ating Panginoong Diyos. Tignan niyo yung susunod na verse. Verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. So yung word dyan na paglilingkod, ang ibig sabihin niyan is ministry
or mapagkumbabang paglilingkod, humble service. So sinasabi dito na yung mga kaloob natin ay hindi ibinibigay for our own personal glory. Sabihin nyo nga, personal glory. Yung spiritual gifts na meron ka, hindi yan para sa kapurihan mo. Hindi para i-elevate ka, itaas ka. Para kanino ulit ang spiritual gifts? Para saan ito? Sa kapurihan na? Definitely. Okay? So, binibigay ang mga ito para gawin tayong servant, tagapaglingkod. Kahit ang pinakakahangahangang kaloob, tulad ng nangyayari dito sa chapter 12, na nagpapayabangan ng mga Christians sa Corinth, na ito yung pinakamagandang regalo, o ito yung pinakamataas na spiritual gift. Sinasabi dito, okay, na ito ay, it's a form of our service to others. Let me read Matthew 20 verse 28. Ang anak ng tao ay naparito upang hindi paglingkuran, kundi upang maglingkod. And then another verse, sa Galatians chapter 5 verse 13, sa pamamagitan ng pagmamahal ay maglingkod ang bawat isa. Next, sa verse 6, iba't iba ang mga gawain. So, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Sa English translation, ang ginamit ay service, ang ginamit ay working, in other word. Kung saan, tumutukoy ito sa kapangyarihan at sa resulta na nagmumula sa Diyos, na gumagawa sa pamamagitan mo. Sundan niyo po? So, dito sa verse 6, it talks about yung result, yung power. At again, itong mga spiritual gifts na meron tayo, malinaw, this is from the Lord, right? And yung point natin kanina, which is working through each one of us. Okay? So sa verse, sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, kapwa ang pagnanais at ang gawa, ayon sa kanyang mabuting layunin. Now, notice this. Pag pinagsama-sama natin yung verses 4, 5, and 6, maliban doon sa mga pinoint out natin, kaloob, paglilingkod, at saka gawain, anong isang bagay ang ma-observe ninyo when it comes to saan galing ang mga yan? Sige nga. Ano po ang ma-observe nyo sa tatlong verses na yan? That is a pattern that Paul did. At ako, as I work on this, sabi ko, ang galing naman ng pagkakasulat nito ni Pablo. Napakahusay. Parang yun yung aking recollection, ano? Ano pong ma-observe natin? I-highlight ko po, tignan nyo kung paano pinoint out ni Pablo ang triune God na pinag-usapan natin nung nakaraan. Look at this. Spiritong nagkakaloob, that's the Holy Spirit. Panginoong pinaglilikuran, that is Jesus Christ. And then sa huli, Diyos, God the Father. So yung tatlong persona dito na binanggit, bawat isa ay iisang pinag-isang pinagmulan ng lahat ng mga kaloob na meron tayo at this point. Kanino galing ang mga ito? Sa Diyos natin, sa Panginoon natin. And Paul wrote it in a way that he is stressing on the Trinity. He is stressing on the triune God. And this is actually, isa ito sa pinakamalinaw na presentation ni Pablo when it comes sa Trinity. Pagkakaisa sa likod ng pagkakaiba. Tingnan niyo po, narinig niyo ito marahil, unity behind diversity. Ibig sabihin, iba-iba man yung mga kaloob natin, mamaya pag-uusapan natin yan, meron siyang nakaloob na binabanggit dito sa 1 Corinthians. Iba-iba man ang kaloob, iba-iba man yung ating spiritual gifts. Pero iisa lang ang pinagmula. Iisa lang ang nakaloob. Sino ulit yun? Ang ating Panginoong Diyos. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Alright. Lord God, we thank you for your word ngayong umaga, Panginoon, sa bawat isa po sa amin.
And thank you for reminding us that we have these gifts, Panginoon, mula po sa inyo. At ang dalangin nga po namin, Lord God, na sa inyong tulong at sa inyong pong biyaya, sa inyong pag-enable sa bawat isa po sa amin, Lord God, may we use all of these gifts para po sa inyong pong kapurihan at sa ikatitibay, Panginoon, ng inyong iglesia. Lord God, we thank you dahil we don't deserve it. We're not even qualified to be used by you. Pero salamat, because of these giftings, because of the spiritual gifts na meron kami, ay maging kabahagi kami sa patuloy na ikakalaganap ng inyong pong mga salita. Ikalalawak po ng inyong kingdom. Lord God, ang aking panalangin, paulit-ulit, Panginoon, na ito pong aming mga narinig ay tumubo at magyabong sa aming pong mga puso. Isang matabang puso, a good soil. And all of this, Lord God, once again, is gonna be for your glory, Panginoon. Samahan niyo po kami in this journey, Panginoon. Nais namin patuloy na magpagamit sa inyo. Saan niyo man po kami dalhin, wherever it is, at kung paano, it's up to you, Panginoon. We are willing to be used by you, to be mightily used by you, and to touch the people around us. Kasangkapanin niyo po ang bawat isa. I lift up sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran nito, my brothers and sisters, Panginoon. You know their situation right now, marahil the reason why they're not they are in difficulties in using their gifts, marahil natatakot, marahil there's pride, marahil just neglecting it. Allow us, Lord God, to see what you're gonna do sa bawat buhay po namin as we use these gifts, Panginoon. Thank you, Lord God, for your word once again. We praise you and we glorify you, Lord God. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri.